Patuloy ang paghihirap ng mga kababayan nating OFW sa Saudi Arabia. Libo-libo ang nawalan ng trabaho doon matapos magka-krisis nang bumagsak ang presyo ng langis. Na-stranded tuloy sila at walang mapagkakitaan. Isa na nga ang naitalang nasawi dahil sa depresyon. Pumanaw nung Lunes si Rosalino Jacinto dahil sa massive cerebral hemorrhage. Ayon sa kanyang asawa, labis na depresyon ang dinanas ni Jacinto dahil sa sinapit sa pinagtrabahoang kumpanya. Noong nakarang Sabado at Linggo, may pangilan-ilan ng OFW na nakauwi mula sa Saudi Arabia pero wala pa rin katiyakan kung may bibigay na tulong sa kanilang ating gobyerno. Dito sa ating panulak sa tanghalian ng H2O Hot Issue sa Hotline ng Opinyon. Yan ang pag-uusapan. Sapat ba ang mga tulong na binibigay ng ating gobyerno sa kanila? Okay, sa mga na-stranded na OFW, nasa linya ng ating telepono si Secretary Silvestre Bello ng Department of Labor and Employment. Sir, magandang tanghali. Hello, Rafi. Magandang tanghali naman. Mayong udto. Mayong udto po, Secretary. So, Mr. Secretary, ano po yung plano natin ng ating gobyerno sa 9,000 mga OFW natin nandyan sa Saudi Arabia na para ma-repatriate pabalik ng Pilipinas? Rafi, dati 11,000 yan, no? 11,000, pero, okay. na-repatriate na yung iba. Okay. Yung iba naman nakahanap na ng bagong trabaho. Kaya siguro mga 8,000 plus na lang. Okay. Ngayon sa utos ng ating Pangulo, ginagawa namin ang paraan para maiuwi na sila. At mag-add, kasi meron silang add yan yung parang Ramadan. Okay. Oo. So, ang tanong po, Mr. Secretary, pagdating nila dito sa Pilipinas, anong gagawin nila? May nag-aantay ba mga trabaho para sa kanila? Meron po, maraming merong reintegration program galing sa OWA. Opo. Meron din financial assistance galing sa ESWD. Meron din sa CHED, yung scholarship ng kanilang mga anak. Okay. Meron din galing sa active ganito, dole. Okay. So sir, yung pong mga kababayan natin na pipiliing wag munang umuwi dahil sa isip nila wala naman trabaho sa Pilipinas. So anong plano po ninyo sa kanila in case na may magkaroon ng problema while they are there bilang isang or mga TNT? Meron na nag-aasikaso na doon, Rafi. Pero alam mo, meron kausap namin kasi yung ministro ng labor sa South. Napapasalamat na yun dahil nagmagandang loob ang kanilang hari. Mm-hmm. Una-una, para mapadali ang repatriation nila, hindi lahat ng mga penalty, yung pangangailangan ng ikama, yung exit visa, within lang ng hari yan. Kaya napapadali ang kanilang pag-uwi. At pangalawa, maniwala ka ba ito natin dito, inalok ng hari na siya na ang sasagot sa kanilang pagkahe kapalik sa Pilipinas. Okay. Pangatlo. Sige po. Meron silang inaalok ng bagong trabaho. Doon po sa Saudi? Pagdating ko doon, meron mga almost 5,000 employment available na. Kinausap ako ng mga employer. Okay. So doon po sa mga... Kausap ko yun. Sa mga ayaw po pang umuwi... Kausap ko yung mga sabi, nung kausap ko yung mga kababayan natin at nalaman nila may trabaho, baka bababa ulit yung number ng babalik kasi may trabaho na. Okay. May trabaho na, yung kanilang sweldo na nabimbing ng mga pituang sa siyam na buwan, ilalakad pa ng ating mga tao dyan sa Saudi. So, makukuha nila yung claim nila, may trabaho pa sila. Baka ako, meron yung mga hindi natutuloy. Pero may nagsabi sa akin, marami sabi lang, uuwi lang kami sa dali, kabayan, pero papalit kami para sa trabaho. Okay. Pero sir, ayon sa migrante, hindi lang daw po 9,000, 10,000, 11,000, kundi 20,000 daw po ng mga OFW natin sa Saudi ang nanganganib na mawalan ng trabaho at maging mga TNT. Rafi, kasi kausap ko sila, yung mga migrante, meron nga silang binigay sa akin report
baka naman hindi, well, posible, no? Pero pinapatignan ko yan sa aming doon, labor attaché. At alamin ko talagang sumusobra. Kasi maliban sa mga yung binanggit ko na 8,000 plus, ito yung mga documented. Okay. Meron din yung undocumented, pero hindi naman ganun kalaki. Ang paman, pinapatignan ko pa rin. Okay. Sige. With that, kami po'y magpapasalamat na po sa inyo. Ngayon pa lamang sa inyo po mga ginagawang kabutihan para sa ating mga OFW. Secretary Silvestre Bello, magandang tanghali po, sir.